Bago tayo simula, pwede bang tumayo muna kayo lahat mga bata para sa ating panalangin? Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Ginoong Jermel S. Mongado o tawagin niyo akong si Teacher Mel. At bago kayo umupo, pwede bang pulutin niyo muna ang mga kalat o basura na makikita niyo sa ilalim ng inyong mesa o upuan. Ay may lumiban ba sa ating klase? Wala. Mahusay mga bata. At ngayon naman ay naaalala ba ninyo ating huling tinalakay noong nakaraang araw? John? Magaling tungkol sa mga anyong lupa. Ngayon ay may papakita akong mga larawan sa inyo bata. At alam kong magugustuhan ninyo ito. Ang unang larawan. Ito ay Malacanang. Tama. Pangalid nyo. At ang susunod naman ay Senado. Tama kayo dyan. At ang huli naman ay ano yun? House of Representatives. Tama kayo dyan mga bata. At alam nyo ba na dito ginagawa ang ating mga batas na nagbubuklod sa ating bansa. At ayun ay may papakita akong mga May idea na ba kayo sa ating tatalakayan ngayon mga bata? Magaling! Bago tayo magsimula, sila ay ang mga sangay ng ating pamahalaan. Sila ang gumagawa ng ating batas sa Pilipinas. At isahin natin ang kanilang mga tungkulin. Una, tagapagganap o executive branch. Ito ay namumunuan ng ating Pangulo at kasama niya rin ang pangalawang Pangulo ng ating bansa. May idea na ba kayo sa ating tatalakayan ngayon? Ano ang mga tungkulin ng executive branch? Una, pinapatupad at sinasakatuparan ang mga batas na pinasa ng Kongreso. Pangalawa, pamahalaan ang araw-araw na operasyon ng bansa. Pangatlo, magtalaga ng mga opisyal sa iba't ibang sangay ng gobyerno. At pang-apat, ay magkipag-ugnayan sa mga iba't ibang bansa upang mas lalong mapalakas ang relasyon ng mga tungkulin ng mag-imbestiga sa mga isyu sa pamahalaan. 4. May kapangyarihan sa impeachment. At ang pulisang ng gobyerno ay ang judicial branch. Ito ay ng Korte Suprema. Ang mga tungkol ay iwa at wala na. 3. Mag-imbestiga sa mga isyu sa pamahalaan. 4. May kapangyarihan sa impeachment. At ang pulisang ng gobyerno ay ang judicial branch. Ang katangian naman ng judicial branch ay ito. Una, mapaliwanag at magbigay kahulugan sa bawat batas. Pangalawa, tiyakin na ang mga batas at aksyon ay nakaayon sa konstitusyon. 3. Maglutas ng kaso o singalot. At pang-apat, protektahan ang mga karapatan ng mahihirap. Ngayon naman ay dadako na tayo sa ating aktibidad at hahatiin ko kayo sa 3 grupo at gagawa kayo ng graphic organization upang isulat
ang mga magkasing katulad na katangian na pamahalaan at isulat naman sa labas ang hindi magkaparehong katangian na pamahalaan. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang matapos ang aktibidad. Tapos na ba ang lahat? Magaling! Ngayon ay ipasa sa harapan ang inyong mga gawang akda. Katapang mga bata, sumagot sa aking mga tanong. Ngayon naman ay datako na tayo sa ating pagtataya. Para sa ating gawain, isulat sa loob ng isang buong papel at piliin ang tamang sagot sa sumusunod na mga katanungan. At sa letter B naman ay sagutin ang mga tanong. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para tapusin itong aktibidad na ito o gawain. Tapos na ba ang lahat? Magaling! Pwede bang ipasa sa harapan ng page? Ngayon ay dadako na tayo sa inyong katanglin. Para sa ating gawain, isulat sa loob ng isang buong papel at piliin ang tamang sagot sa sumusunod. Yung takdang aralin ay pumili ng isang sangay ng gulo at gumuhit ng simbolo o larawan na kumakatawan dito at ipaliwanag kung bakit ito ang iyong napili na sangay ng pamahalaan. At doon lamang po at salamat po sa pakikinig mga bata sa muli nating pagkikita. Thank you. Yung takdang aralin ay pumili ng isang sangay ng gulo